Good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo? At ngayon po tayo po ay magkwentuhan at konting aralan na rin, no? Tungkol sa kung ano po ba yung nangyari sa atin nung ating tanggapin si Jesus bilang personal Lord and Savior ng buhay natin. Ito ba ay parang sa salita lang, sa bibig lang, pakitang tao lamang, o ito ay talagang bukal sa puso dahil sa totoo lang ito talagang tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior. It means pinaniwalaan mo na yung ginawa lamang niya sa krus ang tanging sukatan at dahilan ng iyong kaligtasan. Wala na pong iba. Hindi ka pwedeng iligtas ng mabubuting gawa mo sapagkat lahat ng mabubuting gawa natin ay parang basahan lamang na marumi sa harap ng Diyos. That's why we don't have any capacity, or should I say, we don't have any capability of saving ourselves, diba? The only one who can save us is the Savior, the Lord Jesus Christ. Isa lang ang tanong, pinapasok mo na ba siya sa buhay mo bilang personal na Panginoon mo at tagapagligtas? Kung oo ang sagot mo, malalaman natin ngayon, ano ngayon ang kasunod? Ito ba ay parang, tinanggap ko na. And then, sabi nga nung iba, BSDU, balik sa dating asal o balik sa dating ugali. Ganun po ba ito? Ito po ba ay parte lang ng routine na ginagawa mo tuwing linggo? Dumadalo ng mga pananambahan, uma-attend din naman ng mga Bible studies. Ganun ba yun? Hindi po ganun. Bagamat ito po ay magandang gawain, subalit ang totoong sukatan ng kaligtasan natin ay pinanampalatayanan mo ba talaga yung ginawa ni Jesus sa krus? Yun lang po. Pag naniwala ka doon na yun lang ang tanging sa iyo na makapagdadala sa kalangitan, wala nang iba. Hindi ang mabubuting gawa mo, tulad na sinabi ko kanina, maliligtas ka. At kapag ka ikaw, makinig po mabuti, ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay bibigyan niya ng isang bagong puso. Ikaw ay magkakaroon ng bagong buhay, tulad na sinasabi ng 2 Korinto 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, ang pagbabago mo hindi mo ginawa. Ang pagbabago mo ay bunga pa rin ng iyong desisyon na tanggapin si Jesus bilang personal mong Lord and Savior. Yun ang basihan ng sukatan. Doon natin lahat iaangkla. Okay? So, ano ngayon ang nangyari? Nung siya ay ating tanggapin bilang Lord and Savior, may mga Biblia po ba kayo? Atin pong buksan ang mga Bibles natin sa Galatia 2:20. Galatia 2:20. Saan po ba ito? Ito siya. Ayan. Galatia 2:20. Okay po ba kayo? Ano na? Galatians 2:20 in English. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Mahalaga po ito. Tingnan nyo. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Talagang it is no longer we who live. Okay? Sa mga buhay na. But Jesus Himself. Si Jesus na ang nabubuhay sa ating mga buhay. Siya na ngayon ang naglilid sa atin. Lagi mong sasabihin, Panginoon, ilid mo ko sa araw na ito. Alam niyo ang striking sa akin sa talatang ito, sabi niya rito. Tingnan niyo to ha. But Christ lives in me. Ito maganda to. And the life which I now live in the flesh. Pag sinabing in the flesh, kumbaga sa Tagalog, ang aking buhay ngayon
kahit nasa laman pa ako. Yan, Tagalogin natin, ha? I live by faith. O, sabi niya, ikinabubuhay ko sa pananalig at pananampalataya sa anak ng Diyos. Ito maganda to. Who loved me and gave himself for me. Na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Napakagandang katotohanan. Inalay ng Diyos anak ang buhay niya sa akin. Kahit siya ay Diyos, hinubad niya ito. Ibig ba sabihin na wala yung kanyang pagka-Diyos? Hindi po yan ang punto. Hindi po nawala ang pagka-Diyos ni Kristo. Siya ay Diyos forever at mananatiling Diyos. Okay? Ibig lang sabihin, nagpasakop siya sa God the Father noong mga kapanahunang siya ay nandito sa lupang ibabaw na ito. Tandaan niyo, ang pangunahing purpose ni Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. At kung hindi siya naging tao, kung hindi siya naipanganak tulad ng isang ordinaryong tao, ay hindi siya pwedeng mamatay dahil siya ay Diyos. Diba? So, ang nangyari, dumaan siya sa proseso. Okay? Siya po ay isinilang ng isang birhen na dalaga na nagngangalang Maria. Okay? Inanganak sa mabahong sabsaban ng Belen o ng Bethlehem. Hindi natin namamalayang kapaskuhan na naman, di ba? So, yan po ang ibig ko pong sabihin. No? Ba't kayo naantok naman? Okay? Naantok siya. Oh, okay? So, yun. Ngayong tayo ay, alam niyo, napakaganda po ng buhay Kristiyano. Kasi alam mo, merong gumagabay sa'yo, may nagli-lead sa'yo. Ang pinakamaganda po rito, dwelling place ka na ng anak ng Diyos. Ang Diyos, anak, ay nakatira na sa puso mo, sa buhay mo, dito sa katawan natin na ito bilang templo niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na pangatlong persona ng Santissima Trinidad. Meron tayong God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Okay? Through the Holy Spirit, naka-indwell sila sa atin. So, napakaganda. Lagi tayong may leading at lagi tayong may protection kay Jesus. Mahal na mahal na. Iniingatan niya at patuloy na tayo iingatan sapagkat mahal na mahal tayo ni Jesus. Dahil si Jesus ang Diyos na lumalang sa atin. Gusto niya masaya tayo. Okay? So, tingnan po natin. Idagdag natin itong 21. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Ibig sabihin, I do not set aside the grace of God. Para kay Paul, talagang biyaya po talaga. Grace means wala kang ginawa, subalit sa kagandahang loob ng Diyos pinagkalooban. Huwag nating kalimutan, naligtas tayo dahil sa biyaya lang ni Kristo. Hindi sa mabubuting gawa na pwede. Okay. So napakaganda, bulayin natin ito. Nabubuhay na tayo ngayon para kay Jesus. At siya na ang buhay natin. Let Him drive our lives. Let Him be the pilot and driver of our life. Okay? At siya nang bahala sa atin. Pangako niya, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Dahil mahal na mahal tayo ni Jesus. Hindi lang ngayon, kundi forever. Okay? So, sa umaga pong ito, sa buong maghapong ito, let us be conscious that Jesus is always with you.